mantika ako sa inyo. Bagong luto to kaya mainit-init pa. Nakadungaw po kasi ako kanina sa bintana. Oh. Doon sa taas. At kitang-kita ko ang pag-aaway ni Mang Kulas at Aling Kurdapia. Naku, ano pa ba namang bago doon? Madalas naman talaga ang pagbabangayan nila dahil babaero si Kulas. Naku, matagal ko nang alam yun. Pero ito po, alam niyo po ba? Hinabol ni Aling Kurdapia si Mang Kulas at may dalang itak. Yun ang bago. Ano ba kasi nangyari ha? Inabutan ba ni Kordapia si Kulas? Opo. At hinato ni Aling Kurdapia ng taga si Mang Kulas. Kaya naputol. Naputol ang ulo ni Kulas, ganun ba? Naputol ang puno ng papaya. Nakailag kasi si Mang Kulas eh. naman. Pekto! Oh! May maganda akong sasabihin sa'yo. Oh, talaga? Ano ba yun? May nakita ko na magandang pwesto sa likod ng bahay ni na Teresa. Oh! Sa tabi ng banyo nila, may puno ng mangga. Oh! Umakyat ako sa puno. Maraming daon kaya wala nakapansin sa akin. Oh! Pagkatapos, ano nangyari? Natsyempuhan ko si Teresa. Naliligo siya. Nakabukas yung bintana ng banyo. Oh, talaga? Nabusuhan mo siya? Yung bandang taas lang eh. Yung dibdib lang yung nakita ko. Hindi ko nakita yung bandang babae. Pero okay lang. Solve na ako dun. Daya mo naman. Di ba, sa susunod, isama mo ako, ha? Hindi ka ba pwedeng bumili ng pandesal nang hindi ako kasama? Nasanay na kasi ako na ikaw ang kasabay ko sa pagbili ng pandesal. Halika, tayo na sa bakery. Ay, siya nga pala. Hindi ka ba naninibago sa pandesal ngayon? Wala na kasing maliliit na 2 piso ang isa eh. Ayos lang naman. Mas okay nga yung tigil 5 pisong pandesal. Malaki kasi siya, tsaka mas masarap. Mas malaki pa rin ang pandesal mo, Teresa. At siguro mas masarap din. May sinasabi ka ba? Ay, wala. Ang sabi ko bilisan natin. Baka maubusan tayo ng malaking pandesal. Yung korting bilog at merong pasas na kulay pink sa ibabaw. Teresa, naliligaw ba sa'yo si Tekyo? Hindi po, Lola Sebia. Bakit laging sabay kayo sa pagbili ng pandesal? Ano naman pong problema doon? Para kasing kampante ka sa kanya. Magkaibigan naman po kami, kaya natural na maging kampante kami sa isa't isa. Baka naman kung sa ano man tong ang pagkakaibigan ninyo. Sigurado ka bang hindi siya nanliligaw sa'yo? Ano naman pong problema kung sakaling manligaw siya sa akin? Nako, Teresa, ngayon pa lang ay pangungunahin na kita ha. Hindi siya ang klase ng lalaking dapat mong makatuluyan. Tambay na nga, tapos marites pa. Hindi ka niyan mabibigyan ng magandang buhay. Ang hirap naman umakit dito sa puno ng mangga. Ganun talaga. Kailangan magtsaga ka muna bago ka makahigop ng nilaga. Loko to. Hanggang ano oras naman tayo maghihintay rito? Teka, uy, sigurado ko bang maliligo si Teresa? Ay, teka, yun. May pumasok na sa loob. Baka si Teresa yun. Oo nga. Desperadong mabubusog ang mga mata natin. Tama. Ayan na. Nagumata siya. Teka, nakatalikod siya sa atin eh. Di bali. Haharap din siya mamaya. Teka muna. Parang hindi yata siya si Teresa. Oo nga no. Wala kasing, alam mo yun, yung kurba yung katawan niya eh. Tsaka, bakit parang kulubot yung balat niya? Oo nga. Ulubot na nga. Oo nga, hindi talaga si Teresa yan. Malamang. Ay, pumarap na sa atin. Naku po naman. Santisimang kulasang pinumpili ng mukha siyang lolo ni Teresa, bro. Tama nga, si Lola Sena nga yan. Larong number tayo. Gano'n ba kayo ka-close ni Tekyo?
Bakit po Itay? May problema po ba? Wala naman. Bad influence kasi siya, kaya kung maaari, umiwas ka sa kanya, ha? Matagal ko na pong kaibigan si Tikyo at kilala ko po siya. Hindi po siya masamang tao. Oo nga, at kailan pa naging mabuting tao ang isang tambay na marites? Pabigat na nga sa magulang tapos mahilig pang magkalat ng fake news. Aba, anak, nakakahawa rin ang pagiging marites, ha? Ano bang plano mo sa buhay? Ikaw, Teresa. Ikaw ang pangarap ko. Ikaw ang gusto ko na maging asawa. Aba, matindi! Ang bilis mo asawa ka agad? Hindi ka nga nanliligaw sa akin. Kung liligawan ba kita, pwede ba? Wala bang magagalit? Pwede naman. Pero magpapaalam ka muna kina Itay at Lola. Naku, mukhang malabong pumayag ang tatay mo dahil bad shot ako sa kanya. Hoy, bro, alam mo na ba yung kumakalat na balita? Ha? Tungkol saan? Ilang babae na kasi ang nawawala dun sa kabilang barangay. Ha? Meron daw kumikidnap. Pero sino naman yung mga kidnapper? Mga sindikato raw. Ha? Pinapasok daw nila sa sexten yung mga babae dinudukot nila. Naku. At posible raw na barangay natin ang sunod na target. Sigurado ka ba? Oo, at kulay pulang van ang ginagamit nila. Doon nila sinasakay yung mga biktima nila. May nabanggit sa akin si Itay. Meron daw mga kinidnap na babae sa kabilang barangay. Ay, aware ka na pala. Kaya mag-iingat ka dahil katulad mo ang tinatarget nila. Sandali lang, Tikyo. Meron ka bang napapansin? Ha? Napapansin ano? Ayun sa bandang likuran natin. Ah. Merong van na parang sumusunod sa atin. Ang bagal ng takbo nila. Ha? Kulay pulang van. Baka yan na yung mga sindikatong nangunguha ng mga babae. Bakit tayo pumasok dito sa maliit na eskinita? Shortcut ba to papuntang bakery? Hindi na tayo bibili ng pandesal. Delikado ang lagay mo, baka makidnap ka. Sigurado ka ba? Yun po kasi ang sabi ni Tikyo. Kulay pulang van daw ang sinasakyan ng mga sindikato. Ay, kung ganun anak, mas mabuti siguro kung iiwasan mo na si Tikyo. Mas kampante ako kung hindi mo siya kasama. Malaking bagay po ang ginawa ni Tikyo. Kung hindi ko siya kasama kanina, baka nakidnap na ako. Hindi nga natin alam kung totoo nga sinasabi niya malamang fake news yun. Meron namang mga CCTV sa buong barangay natin, kaya hanapin ninyo yung kulay pulang van. Ano yung nasa mata mo? Kuliti ba yan, ha? Ha? Ano bang kulit ang sinasabi nyo? Wala naman ah. Anong wala? Ayan no. Ayan ang salamin. At pagmasdan mong sarili mo. Tingnan mo. Aba, kuliti nga to. Bakit hindi ko agad napansin? Hoy, Tikyo. Ano bang ginawa mo, ha? Sino bang binusuhan mo? Nay naman? Naniniwala ba kayo ron? Porkit may kuliti sa mata, mamboboso na? At sino naman po sa palagay niyong bobosohan ko? Bakit akong tinatanong mo? Siyempre, ikaw ang nakakaalam kung sino yon. Ay, nako. Ginabi na ako ng uwi. Nalibang kasi ako sa pangangalap ng mga bagong chismis eh. Ay, teka. Mukhang yun ang pulang van na nakita ko nung isang araw ah. Huminto dun sa tapat ng gate. Kilala ko nakatira sa bahay na yun. Alam ko nang gagawin ko. Dadaan ako sa likod ng bahay at magmamanman ako. Kukumpirmahin ko kung mga sindikato nga sila. Ayos! Ganda ng pwesto ko rito.
maririnig ko yung pinag-uusapan nila. Hindi lang ako expert sa pamboboso sa banyo. Expert din ako sa pamboboso ng magandang chika. Ay, handa ako na tong recorder ng cellphone ko. Magpalamig muna tayo rito, ha? Alerto na ang mga tao sa paligid. Oo nga, bossing eh. Mukhang alam na nila yung modus natin. Pero sayang, bossing, hindi natin nakuha yung anak ni Kapitan. Ang ganda pa naman yata ang puti. Ano yun? Mukhang may nakapasok sa bakuran natin, ha? Ano ka ba, bossing? Musala siguro yun. Ito naman. Naknan po ako. Ano ba yung nasabi ko? Ang dilim kasi rito eh. Sigurado ka bang sila nga yan? Kapitan, di ba nakita niyo naman yung video ko? Malay ko ba kung kasabwat mo yung mga tao ngayon at nagpapanggap lang sila? Eh bakit hindi niyo i-report sa presinto ang nasaksihan ko? Ipakita niyo sa mga pulis yung video. No, sige. Pagbibigyan kita. Kapag nag-iimbento ka lang ng istorya, sigurado may pagkakalagyan ka. Ano pong resulta ng lakad ninyo, Itay? Ayun, mabilis ang naging aksyon ng mga pulis. Pinuntahan nila yung bahay na sinabi ni Tikyo at may nahuli na. 2 suspect ang kumanta kaya hinahunting ngayon ng iba pa. At ang iba pa nila mga kasama pati yung mastermind. Wow! Ang galing naman ni Tikyo! Tama ka. Maganda nga ang ginawa niya. At least, nagkaroon ng saysay ang pagiging marites niya, di ba? Hindi po ninyo dapat minamaliit si Tikyo dahil pag nagkataon, magiging bayani siya. Teka ha. Nagdududa na ako sa'yo, anak ha. Lagi mo na lang ipinagtatanggol si Tikyo. Gusto ko ba sa unggoy na yon? Magkaibigan po kami ni Tikyo at kahit paano naging close na ako sa kanya. At hindi naman po siguro imposible na magkagusto ako sa kanya. Naku po, nalintikan ka. Mukhang magkakaroon pa yata ako ng chismosong manugang. May good news ako sa'yo, Tikyo. Nahuli na ang mastermind ng sindikato at ang lahat ng mga tauhan niya. At alam mo bang merong reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para mahuli sila? Talaga, Kapitan? Ano pong reward yun? Kalahating milyong piso. Ha? Ang laking pera nun. Mayaman na ako. Kailan ko po yun makukuha? Mag-aabiso naman sila sa akin. Kaya hintayin mo na lang. Tsaka, balato ha. Pre, bigay sa'yo ng tip, di ba? Sana naman may balato rin ako. Ano ba naman yun, oh? Ay, wag na. Kukunin na lang kita. Na-assistant ko sa negosyong itatayo ko. Hala? Ganito na lang, Tikyo. Oh. Iba na lang ang balatong hihingin ko sa'yo. Ayos ba yan? Oh, sige. Ano ba yun? Makita na tayo ulit dun sa puno ng mangga. Ibang klase ka talaga, Pekto. Bakit? Hindi ka pa rin ba makamove on dun? Naman to eh. Isang beses na lang. Sige na. Last na yun. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Sige na. Ay, kung sa bagay. Namimiss ko na rin makakita ng magandang tanawin. Kaya sige, hahanap tayo ng mas magandang pwesto na kung saan makikita na natin. Alam mo na. Ayos, Pekto. Mukhang magandang pwesto natin dito. Tama ka. Pero halos nasa tapat na tayo ng bubong ng banyo. At least, kita natin dito kahit ang sahig, kaya makikita rin natin ang buong katawan ni Teresa. Ay! Teka. Sakto. Mukhang si Teresa na yung pumasok sa banyo. Oo nga. Ano ba to ko? Wala na sa yung katawan niya. Pero pare, hindi ko pa rin makita yung hinahanap ko eh. Teka, lipat ako ng pwesto. Mas maganda siguro sa... Tandaan na ito. Sandali lang. Delikado dyan. Baka mabali yun sa kanya. Matibay ito. Dito mga bali. Dahan lang ang paglipat ko.
Naku po, ang dami palang langgam dito. Aray ko! Aray ko! Kinukuyog ako! Nawawala ako sa balanse! Uy! Pre, mahulog ako! Uy! Walang hiya ka, Tikyo! Anong ibig sabihin nito? Sabi ko na nga pa eh, namboboso ka kaya ka nagkakuliti sa mata. Yun tuloy ang napala mo, nabalian ka ng buto. Masakit ang katawan ko. Hindi sermon ang kailangan ko. Eh bakit mo naman kasi ginawa yun, anak? Ang bait pa naman sa'yo ni Teresa. Kaya nga po, pakiusapan niyo siya. Pwede naman po sigurong madaan sa magandang usapan. Siya, sige. Titignan ko kung anong magagawa ko. At sana nga ay mapatawad ka ni Teresa. Dahil siya lang ang pag-asa mo para makaiwas ka sa kalaboso. Madali akong kausap, Tikyo. Kung nagsabi ka lang ng maayos, baka pinagbigyan pa kita. Kung gusto mo, ipapakita ko sa'yo lahat ng gusto mong makita. Ay, talaga? Sige. Kapag magaling na ako, gawin mo yun, ha? Loko-loko. Aray ko! Ba't mo ako pinatukan? Sira ulo ka kasi. Gusto mo bang baliin ko rin yung isa mong binti? Ano bang nakita mo? Tsaka ilang beses mo nang ginawa yun? Hindi ko naman nakita lahat. Pero nung mahulog ako sa mismong harapan mo, ayun, kitang-kita ko talaga. Basta yun, nakita ko. Ay, walang hiya ka talaga. Aray, ano ba yan? Binatukan mo na naman ako. Nakakadalawa ka na, ha? Tapatin mo ko. Ilang beses ka nang namboso sa akin. Sige na nga. Aminin ko na. Pangatlong beses na yon. Kung ganon, may utang ka pang isa. O ayan, 3 batok din ang katapat nun. Swerte mo, napakagaan ng parusa ko. Ano? Palalagpasin mo lang yun ng ganun lang? Kailangan pagbayaran niya ang kawalangyaan niya. Nabalian na po siya ng buto, kaya sapat na po sigurong... Hindi sapat na parusa yun, ha? Dahil kung ako magpaparusa sa kanya at babaliin ko ang lahat ng buto niya. Ang lupit niyo naman, Itay. Kahit paano malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Hindi lang boso ang aabutin ko kung nakidnap ako ng mga sindikatong yon. Bakit ba ganun na lang ang pagtatanggol mo sa kanya, ha? Sige nga, sabihin mo sa akin. Gusto ko ba sa manyakis na yon? Sige po, aaminin ko. Nahuhulog na nga po ang loob ko sa kanya, kaya sana naman po patawarin niyo na siya. Salamat naman, anak, dahil pagkatapos ng 3 buwan ay nakakalakad ka na ng normal. At sana naman ay magpakatino ka na, ha? Opo, inay. Alang-alang kay Teresa. Ayusin ko na po yung buhay ko. Hoy! Hindi porket binalatuhan mo ako ng 50 mil, ay absuelto ka na sa akin, ha? Hoy! Tanda mo, parurusahan pa kita. Ay, sige po, Kapitan. Tatanggapin ko po yung parusa nyo. Ano po ba yun? Isang buwang community service. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin si Pekto dahil magkasabwat kayo. Ano pong community service? Tingnan mo to. Pagka chismis, alam na alam mo. Magwawalis kayo sa kalsada ng buong barangay. At lilinisin nyo rin ang barangay hall. At lilinisin nyo yung buong paligid nito. Ha? Grabe naman si Kapitan! Isang buwan trabaho tapos wala sweldo! Pre, mas mabuti pa rin tong pagwawalis kaysa naman maghimas tayo ng rehas. Sabagay. Teka, paano pala si Teresa? Kailan mo siya absueltin? Mababet to. Ito naman, oh. Ikaw talaga, puro na lang kamanya ka nasa isip mo. Uy, pareho lang tayo, ha? Dahil kung ano-ano rin naiisip mo,
kapag ka nakikita mo si Teresa, ah. Hecto, pre, nagbago na ako. Uy! Oo, mahal ko na si Teresa, kaya igagalang ko na siya. Wow! Pahawak! Oo nga. Huwag ka sasandal yung Pre, pakpak mo. hindi ko na siya babasusin. Kaya sana naman ganun ka rin. Ay. Talaga, Teresa? Sinasagot mo na ako? Makakatanggi pa ba ako nakita mo ng lahat sa akin? Hanggang tingin lang naman ako Siyempre gusto ko ng level up para mas masaya. Pwede naman. Pero pagkatapos ng kasal natin. Okay, ayos yun. Bukas, magpakasal na tayo. Bukas agad. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo.